Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo, ng salita ng Diyos, para ipahayag ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan, at ang Espiritu Santo na nanan sa ating katawan ay ang totoong Diyos Ama na nagsugo kay Kristo na parating kasama ni Kristo. Si Kristo ay ang bugtong na anak ng Espiritu Santo na naging tagapagsalita ng Espiritu Santo. Sinabi ni Kristo na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Yung katawan ni Kristo, templo yun ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo at si Kristo parating magkasama. Kaya sinabi rin ni Kristo na ako at ang Ama ay iisa. Dahil parating magkasama ang Espiritu Santo at si Kristo. Ang katawan ni Kristo ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo na ipinapako at ipinapatay ng saling lahi ni Abraham dahil hindi nila matanggap ang katotohanan na si Kristo ay Diyos at anak ng Diyos, ang Mesiya ng Diyos. Dahil hindi nila naunawaan na ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang totoong Ama ni Kristo, Jesus, na siyang sinugo ng Diyos Ama para hikayatin ng mga tao na sambahin ang Espiritu Santo sa ating katawan. At hikayatin ng mga kaluluwa na naliligaw ng landas na mag-repent na sila, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao. At sa araw na to, ang topic ko ay End Time, Natural Disaster. Ibang magalit ang Espiritu Santo. Gusto kong ibahagi sa inyo na ang Espiritu ay Diyos at ang Espiritu Santo ay ang banal na Diyos, banal na Ama, na may pag-aari ng buhay nating mga tao ay ang siyang babalik na parang magnanakaw na siyang sinabi ni Kristo. Sinabi ni Kristo, kung kilala niyo ako, kilala niyo na rin ang Ama. At ngayon nga ay nakita at nakilala niyo na siya. Ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo, na nasa katawan nating mga tao, ay ang Diyos Ama, na may pag-aari ng buhay at katawan at kaluluwa ng buong sangkatauhan. Dahil marami ng ginawang kasalanan ang mga tao, sa banal na spirito, naging mapagmataas at mayabang ang mga tao sa banal na spirito, sa Espiritu Santo. Yung mga nagaganap na mga pagbaha, lindol, yung mga storm, tornado, mga lightning, yung mga wildfire, yung mga naglalabas ang mga insekto kung saan saang lugar. Honestly, parusa yan ng Espiritu Santo sa mga tao. Iba kapag nagalit ang Espiritu Santo, kapag napuno na ang Espiritu Santo at kinalaban ng mga tao ang Espiritu Santo. Ibang gumante ang Espiritu Santo sa mga tao. Kayang lupigin ng Espiritu Santo ang milyong katao dito sa mundo. Honestly, yung COVID-19 na naganap, milyong katao na ang binawian ng Espiritu Santo ng buhay. Dahil yung katawan ng bawat tao na lumisan na yon, templo ng Espiritu Santo ang katawan nila. Ang may hawak ng buhay ng bawat tao ay ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo. Ngayon, sa mundo natin ginagalawan, through social media, makikita mo na yung mga tao naglalabas kung anong mga nagaganap sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. Mga natural disaster. Honestly, yung mga baha na yan, yung lindol, tornado, at kung ano-ano pang mga pagsubok na nagaganap ngayon sa ating mundo, honestly, galit na ang Espiritu Santo sa mga tao. Sobra ng kasamaan ang ginagawa ng mga tao sa banal na Espiritu. Ngayon, ang Espiritu Santo, pinarurusahan na ang mga tao. Dahil tumalikod ang mga tao sa Espiritu Santo at naging mapagmataas at mayabang,
kinalaban nila ang Espiritu Santo o siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, ang Espiritu Santo ang nagpapadala ng mga nagaganap na kalamidad ngayon sa ating mundo. Yung mga pagbaha, honestly, pagkatapos ng baha na yan, marami pang maglalabasan. Magkakaroon ng mga insekto, dahil baha, magiging madumi ang tubig, magkakaroon niya ng mga mosquito pa. Marami pang pagdadanasin ang tao. Parurusahan talaga ng Espiritu Santo ang mga tao. Ngayon, kung ikaw ay naging tapat sa Espiritu Santo, hindi ka matatakot kung anong nagaganap dito sa mundo. Dahil alam mo na ang Espiritu Santo ang gumagawa nito. Siya yung nagpapadala ng mga bagyo, ng mga yang lindol na yan. Ang Espiritu Santo ang gumagawa niyan. Tayong mga tao, nilikha tayo ng Espiritu Santo. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng langit at lupa. Siya rin ang maghuhukom. Tulad ng sinabi ni Kristo, kung kilala niyo ang Ama, kung kilala niyo ako, kilala niyo na rin ang Ama. Honestly, ang Ama ni Kristo yung banal na Espiritu na nasa katawan niya, na parating kasama ni Kristo. Honestly, si Kristo ay Mesiya ng Espiritu Santo, na siyang lumukob kay Birheng Maria. Ang Ama ni Kristo ay ang Espiritu Santo. Si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo na ipinapako at pinapatay ng saling lahi ni Abraham dahil hindi nila matanggap ang katotohanan na si Kristo ay Diyos at anak ng Diyos. Honestly, sinabi ni Kristo bago pa man umiral si Abraham ay ako na nga. Kung babasahin nyo ng mabuti ang Biblia, sa ika-6 na paglikha, nang sinabi ng Panginoon na lilikhain natin ang tao, lalaki at babae na kawangis natin, honest lang kinakausap dyan ng Diyos Ama ay mga kapwa niya spirito. At si Kristo ay naroon na dahil si Kristo ay spirito. Sa ika-6 na paglikha, kung titingnan nyo ang inyong Biblia, makikita nyo na hindi pa umiiral dyan si Eva at Adan. Nagpahinga muna ang Panginoon sa 7 araw. At nakita ng Panginoon na walang magbubungkal ng lupa, kaya nilikha niya si Adan sa alabok. Ang buhay na ipinagkaloob ng Diyos kay Adan ay espiritu na inihinga ng Diyos sa ilong ni Adan, kung kaya si Adan ay nagkaroon ng buhay. Ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao ay espiritu, ang espiritu ng Panginoon. Ngayon, dahil magulo na nga ang mundo, punong-puno na ng kasalanan, maraming mga tao ang naging mapagmataas at mayabang sa Espiritu Santo, itong nararanasan natin ngayon doon sa mundo, ay galit na ng Espiritu Santo sa mga tao. Lulupigin na ng Espiritu Santo itong mundo na to na puno ng kasalanan. Kung ang mga tao ay magsisisi at magbabalik loob sa Espiritu Santo, patatawarin ng Espiritu Santo ang kanilang kasalanan at ang kanilang lupa ay pagagalingin ng Diyos, ng Espiritu Santo. Pero kung ang tao ay mananatiling mapagmataas at mayabang, marami pang disaster na mangyayari. Honestly, yung COVID-19, hindi lang yan ang aabuti ng tao eh. Ang tao takot nung nagkaroon ng COVID-19, takot sila. Nagpiprepare sila ng mga pagkain. Pero yung pagdating ng Diyos Ama, ng Espiritu Santo, hindi sila nagpiprepare. Hindi sila nagsisisi, hindi sila nagbabalik loob sa Espiritu Santo para ma-prepare ang kanilang kaluluwa kapag humarap na ang kaluluwa nila sa Diyos Ama, sa Espiritu Santo para hukuman. Maraming kaluluwa ang hindi handa. At maraming kaluluwa ang napupunta sa impyerno dahil hindi nga sila naging kaisa ni Kristo na sumasampalataya, nagpupuri at umiibig sa Espiritu Santo. Bagkos kinakalaban nila at nilalapastangan nila ang Espiritu Santo. Honestly, ang ating mundo ay puno na ng kasalanan. Maraming mga tao, tulad ng mga bakla, tomboy, nagkalat na dito sa mundo. Maraming mga tao, mas inibig nila ang kanilang sarili at ang pera.
Yung kanilang katawan, sagradong tahanan ng Diyos, kung paano sila nilikha ng Diyos, ay nireretoke ng mga tao. Dahil hindi sila kontento kung paano sila nilikha ng Diyos. Maraming mga tao, yung itsura nila, binabago nila. Honestly, alam ng Espiritu Santo kung anong itsura natin dahil siya yung lumikha sa atin. Pag binago mo yan, kinalaban mo ang Espiritu Santo na nanahan sa katawan mo. Dahil sa tingin mo, mas magaling ka pa sa Espiritu Santo. Tulad ng mga bakla, binago nila yung kanilang kaanyuan. Namuhay sila sa pagkukunwari at kasinungalingan. Nagdadamit sila ng pambabae. At sinasabi nila na sila ay babae na nakulong sa katawan ng lalaki. Honestly, hindi mo naman kaya lilangin ng Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay mo. Dahil ang Espiritu Santo ang lumikha sa'yo. Honestly, itong mundo natin ginagalawan, punong-puno na ng kasalanan. Ang nararanasan ngayon ng mga tao sa iba't ibang lugar ay ang galit na ng Espiritu Santo. Itong natural disaster, honestly, punishment yan ng Holy Spirit sa mga tao na lumalapastangan sa Kanya. Hinihikayat ni Kristo ang mga tao na magsisi na at huwag nang gumawa ng kasalanan. Bilang isang tagapagsalita ng banal na Espiritu ng Espiritu Santo, dahil yung aking katawan, templo rin ng Espiritu Santo, katulad ni Kristo, ang Espiritu Santo ang sinasamba ko na aking Diyos Ama, siyang amang espiritual na parati kong kasama. Ang nagbibigay ng buhay sa akin, ang siyang pinakikilala ko ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang Holy Father at amang espiritual na dapat nating sambahin sa ating katawan at papurihan sa ating katawan dahil siya yung nagbibigay ng buhay sa atin. Pero maraming mga tao ang sarado ang kanilang utak. Napakahirap ipaliwanag sa mga taong sarado ang utak at sarado ang puso na tanggapin ang Espiritu Santo sa kanilang sarili ng Espiritu Santo, ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili nila. Mananatili silang bingi at sarado ang kanilang utak para kuruin kung bakit sinabi ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. At kung bakit din sinabi ni Kristo na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Maraming mga tao hindi nila naunawaan na ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng buhay nila at ang Diyos ay narito na sa ating mundo dahil siya yung nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo ay siya ring iisang Espiritu na nasa katawan ng buong sangkatauhan. Ang Espiritu Santo ang nag-iisang Espiritu at Diyos na may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan. Honestly, sinabi ng Panginoon, if my people will seek my face, they will pray to seek for pardon. The Holy Spirit nga, yung Espiritu Santo na nasa ating katawan, sinabi ng Panginoon, I will forgive their sin and I will heal their land. So yung mga tao na magsisisi, tatalikod sa paggawa ng masama, patatawarin ng Diyos Ama, ng Espiritu Santo. At pagagalingin sila. Yung kanilang kaluluwa, honestly, mabubuhay na mag-uli. Kung lumisan man sila dito sa mundo, ang kanilang kaluluwa sa langit mapupunta dahil makakasama sila ni Kristo, dahil nagbalik loob sila sa Espiritu Santo. Pero yung mga tao na nanatiling mapagmataas at mayabang sa Espiritu Santo, talagang sinasabi ko sa inyo, bilang ng mga araw nyo. At lulupigin kayo ng Espiritu Santo kung hindi kayo magsisisi, hindi kayo tatalikod sa paggawa ng masama, at kung hindi nyo sasambahin ang Espiritu Santo sa puso nyo, sa isipan nyo na siyang amang espiritual ng inyong kaluluwa. Narito na tayo sa huling panahon. At bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, ang misyon ko ay ipahayag ang mabuting balita sa buong mundo na ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos Ama na dapat nating sambahin, purihin at ibigin ang higit sa lahat sapagkat ang Espiritu Santo
ang may pag-aari ng ating buhay. Templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. Ang Espiritu Santo, ang buhay, liwanag at katotohanan na siyang pinagmula ni Kristo. Ang Espiritu Santo ang nagsugo kay Kristo. Ang Espiritu Santo ang pinaglilingkuran ni Kristo, na ipinakikilala ni Kristo na kanyang Ama, na hindi tinatanggap ng mga tao dahil hindi nila pinag-isipan na mabuti para alamin ang katotohanan kung bakit si Kristo nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. Honestly, ang katawan, templo yan ng Espiritu Santo. Templo ng Espiritu Santo, ang aking katawan, at ang aking kaluluwa at ang Espiritu Santo parating magkasama. Katulad ni Kristo, nung si Kristo ay nabubuhay pa dito sa lupa, ang Espiritu Santo at ang Espiritu ni Kristo parating magkasama. At sinabi ni Kristo, ang sino mang naniniwala sa akin, ay naniniwala na rin sa amang nagsugo sa akin. At ang naniniwala sa akin, ako at ang Ama ay mananahan sa Kanya. Dahil ang inibig ko ang Espiritu Santo, siya yung iniibig ko na aking Amang Espiritual at Diyos na parati kong kasama, si Kristo parati ko rin kasama dahil yung mga salita ni Kristo nagmula sa Espiritu Santo. So yung puso ko, apuspos ng kaalaman at karunungan na ang nagbibigay ng buhay sa akin ay ang Espiritu Santo na nasa aking katawan na parati kong kasama. Honestly, nung si Kristo ay nakapako sa krus, sinabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila naunawa ng kanilang ginagawa. Honestly, yung katawan ni Kristo, templo yun ng Espiritu Santo. Yung nagpapako kay Kristo at pumatay kay Kristo, yung mga bulaang propeta at yung mga Romano na nagparusa kay Kristo, honestly, ang kaluluwa nila ay nasa impyerno. Dahil hindi sila pinatawad ng Espiritu Santo. Kahit pa si Kristo ay nanalangin na, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila naunawa ng kanilang ginagawa. Honestly, yung mga tao na yon may kasalanan sa Espiritu Santo. Winasak ng mga tao na yon yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo. At sinabi ng Panginoon, ang sino mang sumira sa aking templo ay wawasakin ko rin. Kaya, yung mga tao na nanatiling tulog ang kanilang puso at isipan, sarado ang kanilang kaisipan para tanggapin ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang kanilang katawan, ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay nila. Honestly, yung mga kaluluwa ng mga taong yon ay hindi handa sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo ang buhay na pinahiram sa kanila. At pag humarap sila sa panahon na ang kanilang kaluluwa ay huhukuman na ng Diyos, hindi rin sila handa dahil hindi nila nakikita ang katotohanan ng Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Kaya hinihikayat ko rin ng mga tao na mag-repent na kayo. Magbalik loob na kayo sa Espiritu Santo na siyang totoong Diyos na may pag-aari ng buhay nating mga tao. Para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao at ang kasalanan ay malupig na. Dahil sa oras na malupig na ang kasalanan, dahil ang kasalanan ay kamatayan, sa oras na malupig na yan, magwawakas yung kaharian ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo. At itong mundo natin ito, babaguhin ito ng Espiritu Santo. Ito yung sinasabi ni Kristo na magaganap sa huling panahon. Mahahayag muna ang mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos, Ama, at yun na ang katapusan. Ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo na siya ng iisang Espiritu na nasa katawan ng buong sangkatauhan ay ang totoong nag-iisang Diyos na Ama, siyang Amang Espiritual na may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan ay ang siyang babalik na parang magnanakaw para bawiin yung buhay na pinahiram sa ating mga tao. Ang misyon ni Kristo, hulihin ang bawat kaluluwa ng tao na sumampalataya, magpuri at umibig sa Espiritu Santo. Ang misyon ko katulad ni Kristo. Hikayatin ang bawat tao
na kilalanin ng Espiritu Santo sa ating katawan na siyang ating Diyos na amang espiritual na may pag-aari ng ating buhay para tayo ay kilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos, na anak niya at kapatid ni Kristo sa Espiritu. Sinabi ni Kristo, walang makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama hanggat ang tao ay hindi muli ipinapanganak sa Espiritu. Ang tao na ipinanganak lang sa laman ay dito nagmula sa mundo. At ang tao na ipinanganak na muli sa Espiritu, ang kanyang kaluluwa ay sa langit nagmula. Traveler lang siya dito sa mundo, katulad ni Kristo. Traveler din lang si Kristo sa mundo. Si Kristo kung hahanapin mo dito sa mundo, hindi mo na siya makikita. Dahil si Kristo Espiritu na. At para maging anak ka ng Diyos, kailangan mong malaman ang katotohanan na hindi ka lang tao na pinanganak sa laman. Kaluluwa mo ay Espiritu na pinanganak sa Espiritu ng Panginoon. At ang mga mananampalataya na naging kaisa ni Kristo, na ninanais ng Diyos Ama, ay yung mga tao na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan, na may pagpahalaga sa Espiritu Santo na nasa kanilang katawan. Ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos Ama, ang nagbibigay ng buhay sa atin. At kapag ginalit mo ang Espiritu Santo, makikita mo kung gaano kalakas ang Espiritu Santo. Yung mga tornado, yung mga baha kung saan saang lugar, storm, mga hailstorm, yung mga wildfire, bukod pa yung mga insekto na ipapadala ng Panginoon, yung mga magpaparusa sa tao, ipapadala lahat yan ng Panginoon. Tulad ng sa COVID-19, yan yung isa niyang pagsubok na ibinigay niya sa mga tao sa buong mundo. Maraming mga taong natatakot mamatay. Pero ang may hawak ng buhay natin ng Espiritu Santo. Sa kamay ng Espiritu Santo nakasalalay ang ating katawan, ang ating buhay. Siyang may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan. So pag binawi na ng Espiritu Santo ang buhay ni piniram sa'yo, tapos na yung pamamalagi mo dito sa mundo. Dahil yung kaluluwa mo, Espiritu yun, babalik yun sa Espiritu Santo para humanap sa paghukom. Kung naging tapat ka sa Espiritu Santo, magpasa hanggang huli ng buhay mo dito sa mundo, maliligtas ka. Dahil naglakbay ka sa Spirit katotohanan. Pero kung ikay naging suwail na anak sa Espiritu Santo, naging kaisa ka ng demonyong si Satanas, na mas umiibig sa pera at iniibig ang kanyang sarili, sa impyernong bagsak ng kaluluwa mo. Hinihikayat ko ang mga tao na mag-repent na kayo. At magbalik loob sa Espiritu Santo habang ang Espiritu Santo ay nananahan pa sa inyong katawan. Dahil kung hindi kayo magsisisi at hindi kayo magbabalik loob sa Espiritu Santo, sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo ang buhay na piniram sa inyo, hindi magiging handa ang inyong kaluluwa kapag humarap sa Espiritu Santo para hukuman. Sasabihin sa inyo ng Espiritu Santo na, talagang hindi kita nakikilala. Umalis ka sa aking harapan. Yun yung salita na kapag sinabi sa iyo sa araw ng paghuhukom, alam mo na wala kang puwang sa langit dahil hindi ka kinikilala na anak ng Diyos. Kaya alam mo na ang bagsak ng kaluluwa mo ay sa impyerno. Kaya hinihikayat ko ang mga tao. Tanggapin niyo ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ay inyong katawan at ibigin niyo ang Espiritu Santo ng higit sa lahat. Huwag niyong kalabanin ang Espiritu Santo. Iba kapag nagalit ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo may pag-aari ng langit at lupa. Siya ang lumikha ng lahat ng nakikita nating bagay dito sa mundo. Kayang wasakin ng Espiritu Santo ang mundo ng mga tao. Kayang patayin ng Espiritu Santo ang milyong katao kapag ginalit mo ang Espiritu Santo. Kaya iba kapag nagalit ang Espiritu Santo. Mamamatay ang sino mang kumakalaban at lumalapastangan sa Espiritu Santo. Magdurusa ang mga tao na kumakalaban at lumalapastangan sa Espiritu Santo.
Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!